ginisa si Leocadio, pinamag yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinahiya sa investigasyon at sabihin ba naman na mahirapan niya na matupad yung 20 pesos per kilo ng bigas. Pahamak sa buhay po. Tanggalin na ninyo yan si Leocadio Sebastian. Ayaw man yata na magtrabaho. So sabi rito, Intelligence Group Deputy Commissioner Joby Max Oy underscored the role of the Bureau of Customs in the administration thrust to get to the bottom of hoarding that drives up the cost of rice in the market. Kayo naman po sa Bureau of Customs, sipag-sipagan naman po ninyo yung trabaho ninyo. Di ba? At dalas-dalasan ninyo yung mga raids sa mga bodega. Huwag yung pinapaabot muna ninyo sa 60 pesos yung... Wala mang shortage. Dapat regular yung inyong inspection. Hindi yung pinapaabot muna ninyo sa 60 pesos yung kilo ng bigas before kayo na aksyon. Di ba? Ni-raid mga kababayan yung isang bodega. Ilang bodega pala, hindi isang bodega. Ilang bodega sa Bulacan ng Bureau of Customs. Kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayun, na-discover po yung around 200,000 plus bags ng bigas mga kababayan. Tinatago doon. Worth almost half billion or more than half billion pesos. Sabi ni Leocadio Sebastian ng day, walang kartel. Walang price manipulators, walang orders, wala lahat. Pati siguro mga smugglers, wala. Ano to? Kaya sabi ko sa inyo, pinapaya mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismo ng kanyang mga kasama sa Department of Agriculture. Yun ang sabi ni Leocadio Sebastian, yung USEC, in charge ngayon sa Department of Agriculture. Kasi, di ba, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mismo yung concurrent secretary muna, nag-imbestiga yung Kongreso. Yun ang sagot ni Leocadio. Bulag bingi si Leocadio mga kababayan. Sa mga nangyayari sa ating bansa. Sana niya Mr. Maravillas yung dapat gawin. Mamaya, pag-usapan po natin. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating YouTube channel, ng ating video pala. At saka, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ito po, tambak-tambak na mga bigas yung nadiskubre sa ilang bodega sa Bulacan mga kababayan. Sabi rito, smuggled rice uncovered. Siguro tawagin natin suspected pa lang po kasi hindi pa man po napapatunayan. Under investigation pa po siya. Pero iba yung nakalagay dito, smuggled rice na agad. What? Mali yata yung pagkasulat ng reporter dito. So sabi rito mga kababayan, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez along with other lawmakers joins the fact-finding mission of the Bureau of Customs in inspecting several rice warehouses in Bulacan as part of the exercise of the oversight powers of Congress. Kasi po, napakataas na naman po ng presyo ng bigas. So yung duda ng ating speaker, bumalik na naman sa dating gawain yung mga negosyante sa pagtatago ng mga bigas para i-manipulate po. Ito yung sinasabi nating kartel sa buhatan ng mga negosyante na iniimbestigan po sa Kongreso. Pero sabi ni Leocadio Sebastian,
undersecretary ng DA, wala man na niyang kartel. Hindi siya naniniwala na may kartel. Kaya sabi natin, pinapahiya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And I think, Speaker, kailangan nga na siguro ninyo na i-recommend sa ating Pangulong Bongbong Marcos after that investigation na sinagawa at mga pahayag ni Lucadio. I-recommend na po ninyo sa ating Pangulo na tanggalin na lang, palitan itong si Sebastian kasi parang ayaw man niyang mag-cooperate sa ating administrasyon. Ayaw man yatang magtrabaho. Parang barkada yung mga yung mga nasa likod ng kartel, pati mga smugglers yata, baka protector to. Di ba? Wala siyang paniwala, mga kababayan doon sa gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong. Na ibaba sa 20 pesos per kilo, kahihiyan sa ating administrasyon. Itong mga ginagawa ni Lucadio Sebastian. Kailangan siguro palitan ng align mismo sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iba man yata yung agenda ni Lucadio. Di ba? Sabihin ba naman na para imposible man yan? Ito yung patunay, mga kababayan, ni-raid ng ating mga authorities ng Bureau of Customs. Sabi rito sa balita, government agencies smuggled rice. Suspected dapat suspected pa lang. Smuggled rice worth 505 million pesos on Thursday. Kahapon lang po. In an operation joined by lawmakers led by House Speaker Martin Romualdez and Customs Commissioner Bienvenido Rubio at 3 warehouses in Bulacan. Yung editor po nitong Manila Standard, paki-correct ninyo yung mga statement. Kasi the fact na iniimbestigahan pa lang, hindi pa man proven na smuggled. Di ba? Mali yung pagkalatag ng kwento. Sinabi na ditong smuggled, iisipin ng mga tao, kumpirmado na. Paano maging kumpirmadong smuggled siya na iniimbestigahan pa nga? At saka nire-request pa lang ng customs, binibigyan ng 15 days to present the documents. So ang ibig sabihin lang noon, hindi pa napapatunayan, suspected pa lang. Di ba? Malinaw ang ganon. Para hindi nalilito yung ating mga... Hindi ba tinuruan yung mga reporters ninyo? Na dapat ganon yung tawag. So, kasama mga kababayan yung Speaker of the House, si Speaker Romualdez. May oversight function kasi sila. Yung raid, pinangunahan po ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. 3 mga warehouses po sa Bulacan. The warehouses owned and operated by Great Harvest Rice Mill Warehouse, San Pedro Warehouse, and FS Rice Mill Warehouse are located inside the Intercity Industrial Complex in San Juan, Balagtas in Bulacan, were found to contain about 202,000 sacks of imported rice from Vietnam, Cambodia, and Thailand. So sabi ni Rubio, I have ordered the owners of these warehouses to present the necessary documents that will support its rice importation, as well as the amount of rice they have been keeping in these warehouses, sabi ni Rubio. Kaya siya pinagdududahan na smuggled kasi wala pa man po na ino-authorize yung ating gobyerno na mag-import. Pero mayroon na sila na mga imported. So, malamang sa malamang, mga smuggled nga ito. Pero hindi pa po napapatunayan kasi
pinapapresent pa nga lang. Kaya ang dapat na tawag dito, suspected pa rin. Tama pa, mga reporters ng Manila Standard? So sabi rito sa balita, Rubio thanked Romualdez and Representatives Erwin Tulfo, Wilfrido Mark Inverga, and Ambrosio Cruz Jr. for joining the inspection at the establishments. Umaksyon na po yung ating mga authorities kasi binabakbakan ng mga critics yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po imbes na bumaba yung presyo ng bigas, lalong lumipad at walang aksyon na ginagawa yung kanyang departamento. Yan tuloy. Lumalakas yung panawagan na bitawan na ng ating Pangulo yung DA as secretary, mag-appoint ng full-time na DA secretary. Kasi lumalabas, mga kababayan, hindi man naasikaso ng ating Pangulong Bongbong. Ginisa si Leocadio, pinamag yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinahiya sa investigasyon at sabihin ba naman na mahirapan niya na matupad yung 20 pesos per kilo ng bigas. Pahamak sa buhay po. Tanggalin na ninyo yan si Leocadio Sebastian. Ayaw man yata na magtrabaho. So sabi rito, Intelligence Group Deputy Commissioner Joby Max Oy underscored the role of the Bureau of Customs in the administration thrust to get to the bottom of hoarding that drives up the cost of rice in the market. Kaya naman po sa Bureau of Customs, sipag-sipagan naman po ninyo yung trabaho ninyo. Di ba? At dalas-dalasan ninyo yung mga raids sa mga bodega. Wag yung pinapaabot muna ninyo sa 60 pesos yung wala mang shortage. Dapat regular yung inyong inspection. Hindi yung pinapaabot muna ninyo sa 60 pesos yung kilo ng bigas before kayo na aksyon. Di ba? So sabi niya, if proven true niya, hoarding such a huge amount of rice will have legal consequences. Tuluyan na po ninyo, ito mga smugglers na sinasabi ninyo, suspected smugglers, hoarders, price manipulators in cartels, para documented yung lahat at saka may makulong man lang, kasuhan ninyo. Tapos, yung mga cases na final ninyo, fornisan ninyo ng kopya si Leocadio Sebastian para may makita siya na ebidensya. Di ba? Na mali yung mga sinasabi niya na walang kartel. Kasi sinasabi ni Leocadio Sebastian, wala man yan yung kartel. Ihampas ninyo kay Leocadio yung dokumento ng kartel para may masmasan. So sabi rito sa balita, as with our protocol, the team padlocked and sealed the warehouse temporarily and proceeded with the inventory of the found goods. If found without proper importation and proof of payment, seizure and forfeiture proceedings will be conducted on the shipments for violating the Customs Modernization and Tariff Act. The fact-finding team from the House of Representatives joined the customs inspectors of Rubio's invitation or on Rubio's invitation. The amount of rice here is good for 3 months. Technically, that's hoarding, sabi po ni Speaker Romualdez. So sabi ng Speaker, if you hoard it, and the price goes up, that's greed. Sabi po niya. He said they wanted to see if the proper duties had been paid for the imported rice. Our assessment is that the supply of rice is really enough, especially with the imports. Sabi po ni Romualdez. Even as he lamented that some traders have been exploiting the international price to jack up local rice prices.
Some traders, he added, were even holding back locally produced rice in matching its price with international pricing. Madaling sabi, ito po yung patunay na may kartel. Pero sabi ni Leocadio, wala man na niyang kartel. Sabi ni Leocadio doon sa hearing ng Congress, ito yung statement mga kababayan ni Leocadio noong isang araw. No rice cartel controlling prices in the Philippines, says DA executive. Ando si Leocadio mga kababayan. So ano pang iniintay po ninyo, Speaker? Pinapaya po ni Leocadio mismo yung ating Pangulo. Sabi rito, the Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian does not believe that there is a cartel controlling the supply and price of rice in the country. Malinaw yung statement po niya, no? Sa budget deliberation ng DA. During the budget deliberation, Manila Representative Bienvenido Abante asked Sebastian whether he believes there is a rice cartel. I don't believe, Mr. Chair, Sebastian replied. What? Abante said Sebastian's belief contradicts the stance of the Philippine Competition Commission, which asserts the existence of a rice cartel in the country. Ang mga magsasaka ay napipilitang ibenta ang kanilang ani na palay sa napakababang halaga, minsan hanggang 14 pesos or 10 pesos a kilo, dahil ito ang presyo na ipinipilit ng mga palay traders. Kaya siguro kinakailangan, Mr. Chair, maging aware ang DA na mayroong rice cartel. May kumokontrol lang presyo. Kaya nahihirapan ang mga farmers. Sabi ni Congressman Abante, pag hindi nila ibinenta sa presyong itinakda ng mga palay traders, ay hindi ito mabibenta dahil wala namang ibang buyers. Maaring mabulukan sila ng palay, samantalang ang presyo ng bigas sa mga palengke ay naglalaro. Sinabi niyo 41 pesos hanggang 55 pesos a kilo. Bakit ang layo ng presyo ng bilihan ng palay sa presyo ng bintahan ng bigas sa palengke? Bakit mura ang palay at mahal ang bigas? Abante asked. Sebastian attributed the issue to the variety of rice that farmers are planting, which has provided traders with the opportunity to lower purchasing price. If you notice, Mr. Chair, our farmers often plant varieties that are not necessarily what is demanded by the market, because that is also the seed that we distribute to them. So nagiging rumble kung minsan yung kanilang variety, then they get a lower price. Then they also have other problems post-harvest. That is why we are trying to improve the system, Mr. Chair. That's why we are going into clustering, because if the farmers that are clustered with plant a variety that they have linked with the market, then they can sell it at better price. Napakalayo ng mga paliwanag mga kababayan ni Leocadio. Iniiwasan niya yung natumbukin yung problema kung bakit tumataas yung presyo ng bigas, na may nagkokontrol na kartel, may nagmanipulate mga kababayan. O ngayon, sabi rito ni Speaker Romualdez, we call on our Raisar, si Yusek Sebastian ng DA. Yan po ang hangarin po ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos, na ibaba natin yung presyo. Let us follow his policy. So we are calling on Yusek Sebastian. Siya ang in charge sa rice. Yung ginagawa natin, sana tutukan talaga yung sapat na supply at ibaba kaagad ang presyo. Hindi po madadala sa panawagan nitong si Leocadio Sebastian. Gamitan na po ninyo ng kamay na bakal, ipatanggal na ninyo, palitan ninyo ng gustong magtrabaho at aligned
doon sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang dapat ninyong gawin po, Speaker. Pag hindi po ninyo yun ginawa, backfire yun po sa inyong administrasyon. Masisira yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkakaroon ng bala itong mga critics niya para banatan ng banatan yung ating administrasyon at palabasin, Mr. Speaker, na yung ating Pangulo inutil. Di ba? Tuwang-tuwa niyan yung mga kasama ninyo sa Kongreso, yung mga militant congressmen. At doon sa Senado, tuwang-tuwa niyan si Risa Hontiveros saka si Coco Pimentel. Gagamitin nila itong issue laban sa Pangulo para po sila sumikat. Politika po. Lalo't palapit ng palapit yung midterm election. Yun ang gagawin nitong mga nasa oposisyon, yung mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos, unless umaksyon siya laban dito sa inaction na ginagawa po ni Leocadio Sebastian. Total overhaul yung I think kailangan diyan sa Department of Agriculture kasi karamihan diyan kasi matitigas yung ulo kasi nakapag-establish na yata ng magandang relasyon dito sa mga smugglers. May maganda yata silang relasyon sa kartel mismo ng bigas at iba pang mga produkto. Tama po mga kababayan, yung ating suggestion. Ayun man lang po. Baka lang gusto ninyo ipong i-try ito. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.